Election po, ito ang tanong dito sa habang papalapit yung eleksyon, paano yung bigay ng ayuda dun sa mga mahihirap, hindi ba? Kasi stricto po ang ating Commission on Elections. Ako natutuwa ako talaga kay Chairman George Garcia. Maagap, Napakasipag masipag. at Lahat mabilis tawagan. Pag kailangan mo ng paliwanag, sagot agad ng telepono, nagpapadala pa sa Viber ng mga pictures, Tsaka mga minsan information. kapag hindi siya available, siya pa magsosorry sa'yo, naku, pasensya ka na, Kaya hindi ako nga. po pwede. Bawi ako, may mga ganun. Tama. Diba? Alam mo yung ganyan yung mga kailangan natin sa gobyerno Totoo. na para hindi tayo naliligaw, 'di ba? Oo. Nabibigyan tayo ng impormasyon. Anyway, so pag-uusapan natin yung bigay ng ayuda kasi kinakailangan mahigpit dito, maingat din para hindi magamit ng mga politiko Yun. sa kanilang kampanya at hindi magmukhang pang vote buying yung Yes. pera ng gobyerno. At tungkol diyan, At makausap po natin maya-maya lamang, hinintay lang natin via Zoom si DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao para mas malinaw paano nga ba yung sistema kasi ang binabanggit, ang DSWD po ay naghigpit na doon sa pagbibigay nga po ng mga ayuda like yung AKAP, TUPAD, AIX at iba pa para nga maiwasan na magamit ng mga kandidato sa election 2025, which is good, di ba? At saka anong patakaran sa bigay ng ayuda? Pwede bang present ang mga kandidato? Oo, national and local officials. Kasi sumasama sila di ba? Oo, Doon sa mga unang bigayan. Doon sa AKAP, Yes. syempre di ba naging controversial po ito dahil sinasabi, ay nagagamit ng ilang mga mambabatas, particular nga po ng mga miyembro ng Kamara. Yes. Pero this time po kasi, gaya nga po nung nabanggit namin, naghigpit na po ang DSWD dito at hindi na pwede nating makita yung presensya ng mga politiko. Kahit nga yung kanilang campaign materials, hindi dapat makita. Oo, tsaka doon sa paghihigpit na yun, syempre, kailangan masiguro na maibibigay pa rin doon sa mga nangangailangan yung kanilang inaasahan na tulong ng gobyerno, hindi ba? Hindi dapat mag-suffer yung mga mahihirap dahil lamang dito sa pagpapapogi ng mga politiko. So isa po yan sa ating mga pag-uusapan at ang tatalakayin din natin yung problema sa bullying sa mga eskwelahan, karahasan sa loob ng eskwelahan. Nakaka-alarma yung balita mo nung last week. Oo, Wednesday ng gabi, yung report natin, yung grade 8 student, sinaksak ng kapwa grade 8 student, patay yung estudyanteng patay po yung babae. Pero so yung nanaksak na 14 years old ay siya, nasa bahay pag-asa na ng DSWD. Imagine mo, 2 pamilya ang nasira, hindi ba? At grieving. Parang malungkot syempre yung 2 pamilya. And then, prior to that, meron namang iba pang mga insidente ng karahasan sa eskwelahan. So pag-usapan natin po yan, malaking problema din yan kasi lumalabas sa pag-aaral na yung bullying, isa sa mga dahilan ng education crisis. Oo, totoo. Yan. At yung walang katapusan na problema sa Pogo, pinalayas na. Diyan pa rin yung problema sa Pogo. So tungkol dyan, una makakausap natin si Senator Sherwin Gatchalian na talagang siya po ang chairman ng Senate Committee on Basic Education at isa din sa mga nanguna at talagang pursigido dun sa pagpapalayas ng mga Pogo, nanguna sa investigasyon ng Senado. And then later on, makakausap din natin si Dr. Winston Casio, tagapagsalita naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayan. At huwag na natin patagalin pa dahil nasa linya na po natin actually via Zoom live na live. Wala pong iba kundi ang Assistant Secretary at Spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, si ASEC Irene Dumlao. Maganda pong umaga, ASEC, and welcome po sa Super Radio DZBB. Good morning po. Ay, magandang umaga, Isa and Nympha, and magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo. First question, ASEC, kamusta po ang inyong monitoring sa pagbibigay po ng mga ayuda sa ating mga kababayan, lalo ngayon na papalapit na po yung election 2025? Yes, patuloy naman po ang koordinasyon ng ating mga field offices sa ating mga partners, particularly in ensuring na maayos po yung pagpapahatid ng mga iba't ibang serbisyo ng DSWD. Kung matatandaan po kasi, naka-secure ang ating pong ahensya ng community exemption on the public fund of spending sa panahon po ng kampanya. Kung kaya nga po unhampered or uninterrupted yung ating service delivery. And gaya nga po ng nabanggit ko, patuloy naman po yung koordinasyon ng ating mga field offices at tinitiyak na maayos po yung mga activities na sinasagawa natin hinggil nga sa mga programang ito. Pero ASEC Dumlao, so far po ba wala bang mga kandidatong nagpapasaway? Kumbaga yun talagang sumisimple na umiepal pa rin. Ayan, sa bigayan po ng ayuda. Well, naging malinaw yung direktiba ng ating
central office sa mga field offices na dapat talaga walang mga politiko, walang mga political actors na maging present sa mga offsite payout activities, and gayon din po walang mga campaign materials posted in the payout sites. And yan din naman po ay isinasaad sa ating mga panuntunan. And of course, nandun sa memorandum na inisyu ng COMELEC sa DSWD. So we are faithfully complying with all the tasks and responsibilities given to us. Opo, ASEC, para lang po mas malinaw sa ating mga kababayan, bukod po sa AKAP, AIX at TUPAD, ilan po ba yung mga social programs po ng DSWD na exempted po ng COMELEC? Well, majority of the programs and services of the department ay nakakuha po tayo ng exemption. Kabila dyan yung Pantawid Pamilyang Pilipinong Program, Sustainable Livelihood Program, yung Kalahi Seeds, Social Pension for Indigent Senior Citizens, gayon din po yung Supplementary Feeding Program, yung din po mga ibang mga protective services of the department, pati na po yung assistance to individuals in crisis situation and yung ayuda para sa Kapos ang Kita program. Kabilang din po doon sa mga programa na na-exempt mula sa public fund spending, of course, yung Tarabasa, yung din pong programang Lawa at Binhi or yung Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Gaya nga ng nabanggit ko, majority of the programs and services natin ay talaga pong ini-request natin na ma-exempt nga po dito sa ban. Isa. Ayun, ASEC Dumlao, pa-explain lang po para maibigay din natin sa ating viewers at listeners yung context. Kasi naghingi ang DSWD ng exemption dun sa mga nabanggit ninyo. Bakit po? Yes, unang-una, ito ay ginawa natin upang matiyak na magpapatuloy yung pamamahagi ng mga social welfare and services sa ating mga kababayan. Alam naman po natin sa panahon po ng kampanya, hindi naman natin pwedeng sabihin hindi pwedeng magkasakit o wala dapat mamatay o wala dapat tutulungan na uwi ng kanilang mga probinsya o sabihin natin na hindi dapat makatanggap ng kanilang mga cash grants yung ating pong mga beneficiaries. It is the responsibility of the department to ensure na yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong ay agaran po nating ma-address yung kanilang mga iba't ibang mga concerns. That is essentially the reason why we requested for an exemption in the public fund spend ban nga. Kasi pagka-eleksyon, hindi ba nagpapatupad ng ban doon sa paggastos ng gobyerno, like sa infrastructure projects, para hindi ito magamit sa pag-impluwensya ng resulta ng national at local election. So kaya din humihingi kaya may mga projects na hinihingan ng exemption. So ma'am, ito po, yun ang objective nun, di ba? Para hindi magamit ito sa kampanya ng sinuman. So ngayon, ano po yung patakaran para hindi ito magamit sa ng mga politiko? Ano yung meron ba silang maliwanag ba yung direktiba na bawal kayong mag-appear sa bigay ng ayuda, mga posters nila, bawal po ba? Yes, malinaw po doon sa inilabas na memorandum ng COMELEC, nakasad nga po doon na dapat wala pong mga campaign materials posted sa mga iba't ibang mga payout venues or event venues ng DSWD. Gayon din po, walang mga politician, mga political actors who will be present. Gayon din po, isa sa mga naging rekomendasyon ng COMELEC ay dapat maimbitahan din yung mga local COMELEC officials to serve as witness. At patiyak nga po na yung pong kanilang direktiba ay faithfully comply with. Gayon din po, tinitiyak na susunod ang DSWD sa mga panuntunan nito. In fact, yung pong mga guidelines natin para sa mga programa at serbisyo na ipinapatupad ng DSWD ay atin din pong isinumite sa COMELEC para sa kanilang reference. Ito naisip ko lang, meron bang halimbawa directive din na ito, pagkabigay ng ayuda, hindi kasabay sa birthday ni Mayor o ni Konsehal, diba? So mga local kasi, sila particular sa ganyan diba? Yes, at saka malinaw din po sa mga piral na mga panuntunan ng DSWD na dapat talaga hindi ma-insulate natin yung mga services natin from any forms of political interferences. Tama yung nabanggit po, na ito nga pagpapatuloy na pamamahagi natin ng tulong ay hindi dapat po talaga ma-interpret as
a move or action nga po na would influence Opo. the Tsaka decision opo, of in terms of yung nga pong pagpipili ng mga opisyal. at saka ma'am, meron siyang ilang araw bago yung araw ng botohan, bawal. Bawal, Oo. may certain date. Oo, ma'am, ito yung 10 days before ng election. Alam ko bawal na yun. Parang May 2 Dati to pang May bawal 12? yung 4Ps, 10 days before yung araw ng botohan mismo. Ito po bang AKAP at iba pang mga social protection programs? Ganun din, ma'am? Yes, nakasaad doon sa memorandum na 10 days before the election day ay hindi na po i-allow o pahihintulutan yung pong pamamahagi ng mga tulong except yung pong mga normal na ibinabahagi ng DSWD kagaya nga po yung medical o yung burial. Ito po yung mga ipinamamahagi natin sa ating pong tanggapan. Opo. Asek Dumlao, kinukonsider rin po ba ng DSWD na, di ba, ngayon po kasi ang ating patakaran, bawal yung mga political actors or mga politicians or mga tauhan nila sa bigayan ng ayuda kasi election period po. Pero paano po kapag tapos na yung eleksyon, pinag-aaralan nyo rin, ay dapat wala talagang intervention dito yung mga politicians o yung mga opisyal? Yes, actually, even in previous years, meron talaga tayong panuntunan kung paano nga po mafo-foster, inu-nurture yung ating pong mga relationships sa ating various stakeholders, lalong-lang po na nga sa local level because we recognize naman po na malaki talaga din ang suporta na ibinabahagi sa DSWD, lalong-lalo na po sa mga isinasagawa natin ng mga events. But at the same time, malinaw nga din po natin na kino-communicate sa ating pong mga partners and sa ating mga beneficiaries na ito pong mga program and services ng DSWD ay hindi po dapat talaga magamit sa pag-advance ng political interest ng ilan at ito po ay ipinapatupad solely ng DSWD and ito po ay para talaga sa interes ng ating mga kababayan na nangangailangan. Malinaw po yan na i-communicate sa ating pong mga beneficiaries. Asek Dumlao, meron lang din po kaming hihingin sa inyo na confirmation kasi recently po, I'm sure alam nyo rin po ito, nagkaroon ng press conference si DSWD Secretary Rex Gatchalian at kanya pong inilahad doon yung stricter AKAP guidelines. Nagbago, tama po ba, nagbago yung panuntunan kung paano po itutukuyin kung sino yung beneficiaries at kung magkano po yung ibibigay sa kanila, tama po ba? Gaya nga po ng nabanggit ni Secretary, malinaw po sa ating pong guidelines na kinakailangan maipakita na nangangailangan yung kababayan natin na lumalapit para sa AKAP guidelines. Kung kaya nga po, merong assessment na isinasagawa yung ating pong social workers. Kinakailangan maipresenta po yung kaukulang supporting documents para nga po ma-establish na kayo ay nag-earn no more than the statutory minimum wage at kayo nga po ay affected ng rising inflation. Gayon din po, doon sa guidelines ng AKAP, yung inilabas po ngayong taon, nakasaad doon sa general provisions na wala dapat mga politicians, walang campaign materials na nakapaskil sa mga isinasagawa natin na mga payout events. And gayon din po, merong built-in grievance redress mechanism na kung saan lahat po ng mga report hinggil sa implementasyon ng AKAP ay maaari nyo pong ipagpaalam sa pamamagitan nga po ng sistema na iyan at agaran po iyang aaksyonan ng DSWD. Karagdagan din po dyan ay yung pong pakikipagkoordinasyon ng DSWD sa Department of Labor and Employment at sa NEDA, unang-una sa pag-craft ng guidelines and of course dun sa monitoring din ng program. Opo, Asek Dumlao, kasi po dati kung di po ako nagkakamali, 5,000 po yung binibigay sa beneficiaries. Ngayon po, same amount pa rin po? Ng AKAP. Para sa halaga po ng tulong under the Ayuda para sa Kapos ang Kita program, ay depende po iyon doon sa assessment ng social worker. Hindi automatic na 5,000. Tama po. Yan po ay depende pa rin doon sa social workers assessment at doon sa mga dokumento na ipinipresenta noong pong client, again, para ma-establish po natin kung ano po yung appropriate na intervention na ibabahagi doon po sa client. Bali, ano po yung minimum and maximum amount po, Asek? Well, maaari po yan na maximum na 10,000 pesos. Again, depende doon sa subject at doon sa assessment ng social work. Okay. Ma'am, at saka, ito, maitanong ko lang kasi,
doon po sa bigay ng AICS, 'di ba? Tawag dito, assistance to individuals in crisis situation. Yun yung mga sinasamahan natin ng mga politiko bago mag-eleksyon. Tawag dito, iniipon yung mga tao sama-sama na binibigyan. Tapos pa kahit yata mga senior citizens naiipon din sila sa mga covered court, yung bigayan ng mga ayuda. Dito ho ba sa bigayan ng AKAP, ganun din, iniipon din sila sa isang lugar o individually pupunta na lang sa office ng DSWD for assessment? Kasi parang ganun po ang ginagawa before kung hindi ka Iniipon, nakamali. oo. Oo. Meron po tayong dalawang pamamaraan, yun po yung off-site and yung on-site. Yung on-site po, ito yung nag-walk-in sila and then pumupunta sa mga tanggapan ng DSWD. Meron naman po yung sinatawag natin na off-site na kung saan kasi meron tayong mga beneficiaries na ipupulungin po natin para minsanan na lamang po yung pong pagbibigay ng tulong. Dahil alam nyo naman po, marami talaga yung nagtutungo sa aming tanggapan. Yes, ma'am. However, hindi naman din po sapat yung pong spasyo sa aming pong mga opisina para makapag-distribute tayo ng assistance. Kaya ang ginagawa natin ay nag-a-arrange tayo ng off-site payouts. Tsaka isa pa, Asek Dumlao, yung mga referral letters, yung halimbawa galing kay mayor o kaya galing kay congressman, pwede pa ba yun? Gaya rin po ng nabanggit ni Secretary, hindi, meron po kasi tayong mga walk-in, meron din po yung mga referred clients. At lahat po sila, walk-in ka man o referred, ay kinakailangan sumailalim ka sa assessment ng ating mga social workers. Hindi nangangahulugan po na may referral letter ka, automatic ka na po makakatanggap ng tulong. Kung kaya nga po nabanggit ni Secretary during the press conference, kahit wala ka pong referral letter, maaari ka pong sa aming tanggapan. And we will assess you and provide you the appropriate intervention. Pero ma'am, hindi po bawal sa mga mayor, mga local officials o national officials na magbigay ng referral? Kasi ma'am, alam ko depende sa assessment ninyo kung aaprubahan o i-disapprove. Pero pwede ba pala yun? siya? At pag may natanggap po kayo, anong patakaran doon? I-report ba sa national government kung bawal? Nangyayari po talaga kasi yun, na may mga rini-refer ng mga local government units. Yes, ma'am. Take note that the DSWD's role also is to provide augmentation support to local government units. We understand that some LGUs have limited or scarce resources. Kung kaya nga po pag may lumalapit sa kanila na nagpapatulong para sa hospital bills ng kanilang mga constituents, and hindi rin po sufficient yung kanila pong pondo, rini-refer po nila sa DSWD. Doon po pumapasok yung mga ganong referral. But then again, sabi nga po natin, ina-assess pa rin po yan ng ating mga social workers kasi tinitingnan natin yung mga support services, ano ba yung mga tulong na natanggap na mula sa lokal na pamahalaan o iba pang ahensya ng ating pong gobyerno. And then titignan din natin kung wala ba talagang mga external resources, pamilya, walang miyembro ng pamilya na naghahanap buhay, etc. So, Basta hindi yun bawal. Kasi ma'am, hindi naman din maaalis dun sa mga local officials, lalo na mga mayor, konsehal, pagka ikaw nasa local talaga. May mga nanghihingi sa'yo ng pambili ng bigas, may manghihingi ng pambayad ng kuryente. Naku, nangyayari ho ito sa amin na lang sa Laguna. So ang gagawin naman ng mga LGU officials, kung wala siyang pandukot bulsa, ayun, i-refer talaga sa DSWD. So, hindi yun bawal. Bawal lang mag-appear sila sa bigayan. yes, yung pong mga refer po sa mga clients ay okay naman po iyon. Basta sa ilalim pa rin siya sa assessment nga ng social workers po natin. And batay din, yung pagbibigay ng tulong ay batay pa rin po o alinsunod sa umiiral natin na patakaran. Ma'am, may balik ko lang dun sa AKAP kasi po merong nag-file sa Supreme Court. Kino-question kasi yung legality nitong AKAP na ito na parte ng national budget natin. Ma'am, sa kabila ho nitong, anong impact nito ma'am dun sa pagpapatupad ng programa? Tuloy lang ho ba ito kahit na may naka-file na sa Supreme Court? Nagpapatuloy po ang implementasyon ng aming pong mga programs and services. But of course, we will respect the process and of course, inagalang din naman po natin yung mga naging aksyon ng ilan hinggil nga po dito sa programang ito and all other programs in question. But again, ang DSWD ay nakafocus po sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sumusunod po tayo sa mga panuntunan na inilabas ng ating pong ahensya. And again,
lahat po ng aksyon ng DSWD always para sa interes ng ating mga kababayan na nangangailangan. So, ibig sabihin, magpapatuloy lang yung programa hanggang walang kautusan ng korte Walang na desisyon. nagpapatigil dito. Tama po iyan. Apo. Asik, lipat po kami ng ibang paksa, no? Kasi nung mga nakalipas na linggo, actually, yung recent, yung estudyante nga po sa Parañaque, sa isang school sa Parañaque, Yung grade 8. namatay dahil sa pananaksak ng kanyang kaeskwela, di ba? Na sabi nga nung ating mga very alarming. Imagine, 14 years old yung suspect, di ba, ganong kabata. Kayo po sa DSWD, ano po yung ating intervention sa mga ganito po mga sitwasyon at yun nga po, tulong din po sa kanilang mga pamilya? Well, unang-una, nais nating banggitin na of course ang DSWD ay kinalulungkot, no, itong insidente na ito. As lead in social protection, lalong-lalo na sa pagtitiyak yung sa interes o best interest ng mga bata, ay talagang kinalulungkot nga natin itong insidente na ito. Hindi po ito katanggap-tanggap, especially para sa mga bata. Now, nung pong nalaman natin yung incident ay nakipag-ugnayan na po ang ating ang tanggapan sa pamamagitan ng aming Field Office National Capital Region sa lokal na pamahalan nga po ng Parañaque. And we understand that the LSWDO of Parañaque has initially coordinated with the families of the perpetrator and the victim. And bukas nga po ay magkakaroon din pa tayo ng karagdagang pagbisita o home visitation doon po sa pamilya para makapagsagawa ng psychosocial first and determine din po yung iba pang mga tulong na ipapaabot natin. Of course, ang DSWD kasama na rin yung JJWC, yung attached agency po natin na Juvenile Justice for the Welfare of Children, ay natutuwa naman po na yung proseso sa pag-manage nitong case involving children in conflict with the law ay maayos po na nasunod. Ang alam ko nasa Bahay Pag-asa, ma'am, di ba? Ang Bahay Pag-asa, doon dinadala yung yung mga menor de children edad. in conflict with the law na 15 to 18 years old. So, ang DSWD ang nagmamanage ng Bahay Pag-asa. So, ma'am, tama po ba nasa Bahay Pag-asa itong sumaksak doon sa bata? Yes, batay nga po doon sa initial na report, nabanggit na nadala po doon sa Bahay Pag-asa ng lokal na pamahalaan. And then, of course, alam naman natin ito pong Bahay Pag-asa, of course, ay isang lugar na kung saan matutulungan yung bata para sa kanyang rehabilitasyon and magabayan din, no, sa tamang landas ng pagbabago. Opo. Asik, batay po sa inyong monitoring sa DSWD, marami bang mga ganito mga cases, hindi lang po dito sa Metro Manila kundi sa iba pang panig ng bansa, na yun nga po yung mga menor de edad nasasangkot sa iba't ibang mga kaso? Kasi bukod po sa halimbawa yung murder, meron din po tayong mga naririnig na rape, diba? At iba pang cases po. Yes, actually, Nympha, meron talaga tayong mga clients na nadadala committed sa mga institution na mga ito. I just don't have the specific numbers, of course, right now. But, ang DSWD po ay nagmo-monitor. And in fact, may mga centers din na tayo na nagpo-provide nga po ng institution, nagpo-provide ng intervention para sa mga CICL. Ma'am, minor din kasi itong nakapatay nga po nasa Bahay Pag-asa. Yung family nila, parang hindi din naman sila well off. Meron din hong tulong sa kanila ang DSWD, ma'am? Yes, gaya nga ng nabanggit ko, kaya bukas sasama po yung social worker ng ating Program Management Bureau doon po sa Field Office NCR staff natin and doon sa Local Social Welfare Office ng Parañaque para makapag-identify tayo ng karagdagang pangtulong na maipapaabot doon sa pamilya ng biktima. Opo. Meron din po bang coordination ng DSWD sa DepEd para po maiwasan yung mga ganitong sitwasyon po, lalong-lalo na sa mga schools, tapos involved nga po yung mga kabataan? Kasi syempre po, isa sa mga issue dyan yung bullying, di ba? Dahil yun po yung sinasabi na reason doon sa nakalipas na case, issue daw po ng bullying. Meron po bang coordination or pag-uusap po between two agencies para po maiwasan na po natin yung mga ganitong cases? Yes, actually, we fully recognize yung pong mga paaralan ay isang lugar po para matuto yung pong mga anak natin, yung mga bata.
hindi lamang po para magkaroon ng information, pero pati na rin yung sa matuto sila kung paano mabigyan ng pagpapahalaga yung buhay, marespeto ang bawat isa, and of course, ma-nurture yung mga relationships. We understand na meron pong mga educational scheme at mga interventions para sa mga children at risk of offending at mga children in conflict with the law. Meron po mga sessions na ibinabahagi, hindi lamang po sa mga bata, but gayon din sa mga magulang. And ganun din no, doon sa community. Upang, yun nga, no, para collectively, we could address and prevent yung mga gantong mga cases. At saka kailangan ng hindi lang yung mga pamilya ng dalawang bata na involved dito yung napatay at nakapatay ang kailangan na intervention. Kahit yung ibang mga estudyante na nakasaksi kasi, meron akong kaibigan na may anak na nag-aaral doon. At sabi niya, na-trauma yung mga bata. So, kaya wala silang pasok nung the day after kasi nga, syempre, bukod sa crime scene yun, muna yung mga bata, pinag-unwind muna kasi na-trauma talaga. Para kahit paano makalimutan, di ba? Oo, at saka mag-a-assess naman, mag-a-assess din yung eskwelahan siguro, tsaka LGU kung paano, how to go about it para maano yung mga bata, kumbaga, debriefing, ganun. Tama po iyan. In fact, yan nga po din yung isa sa gawa, na ma-identify kung sino yung mga naka-witness doon sa insidente. And tama yung nabanggit ni Fa, na magkakaroon ng debriefing. And of course, kinakailangan din kasi mabigyan ng impormasyon, tamang impormasyon lahat ng mga nasa paaralan at doon sa pamilya kung papaano nga ba mapre-prevent nga yung ganitong mga cases doon sa kanilang community. Again, as DSWD always say, sa mga ganitong mga pangyayari, we always work with our partners because again, it takes a village to raise a child. So, tutulong po ang komunidad, ang pamilya, ang paaralan para ma-prevent yung mga ganitong mga insidente and para nga po sa mga naka-witness nito sa paaralan ay matulungan din po magabayan na makapag-recover. And ito nga yung sinasabi natin na hayaan na po natin yung proseso to take place. Hayaan din po natin na maka-recover, ma-rehabilitate yung mga individuals involved. Yung sabi natin na sana matapos na rin yung pagkokomento sa social media because hindi rin po ito makakatulong doon sa pamilya ng biktima at doon sa pamilya nung nakagawa ng krimen. Tama, ayan. With that, ma'am, magpapasalamat po kami. Sa ulitin Thank you so much po, po, ma'am. Ingat po palagi. Maraming salamat po sa pag-imbita sa DSWD. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Yan po si DSWD Assistant Secretary and Spokesperson Irene Dumlao. Ang oras po, eksakto alas... Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.